morning, Ricky. Girl, parang chinitang-chinita ka ngayon. Nakatulog ka ba? Parang magaang mata mo. Hindi ka ba, weekend, hindi ka ba nakatulog na mahimbing? Parang nasobrahan yata ako ng tulog. Kaya sobra ba yan? Oo, ikaw, kamusta ang iyong weekend? Di Pagoda Philippines. Pagoda Cold Wave Lotion. Pero parang nakapagpahinga ka naman. Ano naman, kahapon nakapagpahinga na naman ako. Tsaka Saturday, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Pero ayoko magreklamo dahil work is a blessing. Of course. Diba? Mas masarap na magtrabaho kaysa walang trabaho. Oo, kaysa nakanganga ka. Sinita nga ako, magkamukha tayo ngayon. Sana po maganda rin yung gising. Sana po nakapagpahinga kayo over the weekend. At maski na bukas nagbabadya na naman taas ang presyo ng mga produkto petrolyo. Ngayong araw kung pwede kayong may budget na naman kayo, magpakarga na po kayo. Mamaya bisuin natin kung magkano itataas ng mga produkto petrolyo. So kanina, pumunta na ulit ako sa gasoline station. Full tank ka. Full tank. Kasi kalahati pa lang Okay, di ba? So, oo. nagpa-half tank ako. Isa lang ba yung sabi nila, pag daw nagpagasolina ka sa isang brand, dapat daw ganun, pare-pareho. Ideally. So ako, Ideally. I'm a loyal Shell customer. Wow, may discount ka ba dyan? Yes! Kaya naman pala. Fleet price ang binibigay nila sa aking diskwento. Ang sarap naman. Sana all? Sana all. Ganyan talaga. Pero ito mga nangyari po over the weekend, umpisa na natin kasi siksik na siksik tayo, Ricky. Yung Canlaon na naman, nako, ayan, sumabog na naman. Mayroon namang Canlaon eruption na pumutok yung bulkang Canlaon. Itong, na ito, kailan to? Over the weekend, last week, ito lang, nakalipas. Ito na nga yung pangatlong pagputok po ng Canlaon volcano. Bandang alas 6:15 ng gabi, namataan po mula sa barangay Masulog sa Canlaon City ang makapal po na haligi ng abo na mabilis po umakyat sa himpapawid kasunod po ng isang moderately explosive eruption. So matatanda ang nauna na pong nagkaroon po ng kaparehong pagsabog ang bulkan noong February 19 at 26 dahil upang ito'y patuloy na bantayan po ng otoridad ang galaw ng isa sa pinakaaktibong bulkan po sa ating bansa. Sa ngayon po, patuloy po ang paalala sa mga residente po sa mga kalapit na lugar na maging alerto pa rin at sumunod po sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na po sa posibilidad ng ashfall at iba pang panganib dulot po ng pag-aalburoto ng bulkan. So ingat po at maging alerto kasi nga po, ayan, galit na naman po si Canlaon. Ayan. Okay, so ingat-ingat sa ating mga kababayan po dyan sa Negros. So sa ating mga kababayan rin po na nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062, magandang umaga po sa inyo. Sana po hanggang ngayon meron pa rin kayong natirang budget kasi nung Friday, di ba? Ito sa sweldo. Ngayon baka si Timbog, Petro de Peligro na. Petsa de peligro na. Okay, ito na po ang ating mga swabing pangbugad ngayong Lunes, March 16, 2026 na po. Ito, nako, nasa angkan ng mga kampyon. Ito po yung Yulo Legacy sa gymnastics kasi po tuloy-tuloy po ang pag-angat po sa world stage. Hindi naman ito ni Carlos, kundi yung kababata niyang kapatid. Dahil nga ito yung kababatang kapatid po ni Carlos Yulo na si Carl Eldrew Yulo ay nag-uwi na naman ng gold medal para po sa kanyang floor exercise sa FIG Artistic Gymnastics World Cup Series na ginanap po sa Antalya, Turkey. Ayan. The 18-year-old gymnast ay nakakuha po ng 14.100% na score at may 5.3 points po sa difficulty at 8.8 naman po sa execution. Sapat na po yan para manguna nga sa finals. Ang mga nakasabay niya sa podium ay sina Eamon Montgomery ng Ireland na nakuha po ng silver at si Raiderly Zapata ng Spain na nakakuha naman po ng bronze medal. So congratulations uli kay Carl Eldrew Yulo, ang nakakabatang kapatid ni Carlos Yulo. Galing talaga ng mga atletang Pilipino. Di ba, Ricky? Kaya mo ba yan? Kaya mo ba ganyan? Siguro nung bata-bata ako, ngayon baka mabali cartwheel. Diba? Cartwheel. Kayang-kaya ko yan sa aking imagination.
Oy, pero may nabasa ako. Mas naisip mo na, gusto mo mag-workout, ano? Minsan nakakatamad mag-workout. Pero yung pag naisip mo na, consider na rin daw yun. Di ba? At least, O sige, so kaya ko yung cartwheel na yan. O ikaw, Ricky. congrats kay Carl L. Drew. At saka deserve niya, ang layo ng points niya from the second. 14.100, oo. Tapos yung sa 13. 13.8 na lang. Ito Correct. naman, Papi. Sige. Viral over the weekend ang isang gasoline station attendant sa Zamboanga. Alam mo kung bakit? I saw this. Ay, saw this pala. It's unbelievable. Kung yung mga hindi pa po nakakapanood, sa isang interview kasi na ipaliwanag na maayos ni Alkindar J. Amil kung bakit patuloy na nagmamahal ang langis mula sa global crude oil products or prices, geopolitical issues hanggang sa foreign exchange rate. Tinalo diba? ka, Patpi, ha? Oo nga na nakaka-apekto sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayan, na ipaliwanag din niya kung bakit hirap na makontrol ng pamahalaan sa ngayon ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito po, ha, pakinggan natin ang sagot Pakinggan ni natin. Alkindar. Sige nga, oo. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. Wow. Di ba? Klaro? Di ba dapat kunin ng DOE na itong si, ang pangalan niya, si Alkindar, na maging spokesperson ng DOE. O sige, ano pwede sabi natin niya? siyang co-host dito, di ba? Pwede natin interviewin. Pag tuwing Tuesdays, di ba, kung bakit sumipa o bumaba, siya mag-explain. Ang galing na ni Alkindar Amil. Galing. Baka nanonood lagi ng ESPN. Ito, sinagutin niya, ha? Ang tanong na kung sakaling matapos ang gulo sa Middle East, posible ba ang agarang pagbaba sa presyo ng petrolyo? Ito, pakinggan po natin ulit. Pero let's say for example, basettle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. Pero as of now, nawala talaga. Diba? Galing, bakit daw? Ito, Patpi, nung nagsisimula raw siya maging gas attendant, marami na raw siyang tanong tungkol sa petrolyo. Ang galing. Ayon kay Amil, madalas daw niyang tanungin ng kanyang boss kung kailan posible magkaroon ng price hike. Dahil dito tinuruan siya na mag-monitor ng presyo ng langis. Dahilan para malaman ang lingguhang price adjustments ng mga oil company batay sa galaw ng international oil market. Ayun pala. Ayon sa report, ha? Siya ay cum laude graduate. No wonder. Ng Mindanao diba? State University Sulu noong taong 2016. And ito pa, consister honor student din siya noong elementary at nung pumasok siya sa Holo School of Fisheries, noong 2012. 2012. Ang galing naman ni Amir, ha? You know what, tama yung mga sinasabi niya eh. So, tinan mo, summa cum laude siya at saka Cum laude. hindi siya hindi siya tumigil mag-aral. Tanong pa rin siya ng tanong sa kanyang boss, 'di ba? Kung bakit nagkakaganon. So, talagang ating saluduin Pilinoy, nakaka-proud talaga diyan kay Amir. At saka tingnan mo, yung trabaho niya, linya niya. Talagang inaalam niya. Marangal, Dapat ganun tayo. Pag yung pinasukan natin industriya, dapat mahalin alam natin, intindihin rin natin. Intindihin, that's the word. So, ayan, abangan natin kay Amir, baka one of these days, kunin ka na ng DOE para mag-explain. DOE spokesperson for Mindanao. Pwede. Sabihin natin kay Secretary Sharon Garin yan. Pwede. I'm sure nakita yan ni Secretary Sharon Garin. I'm sure she was very impressed. Saka nasa front page Lahat, siya. marami nagfi-feature sa kanya kasi nga very yung pagka-explain niya, maintindihan. maintindihan mo, tama. Okay, ito Ricky naman, ito ang ating super patok rin sa net. Nag-ala winter wonderland, winter moment po dyan sa Cordillera. Naku, alam naman kasi natin, mga bubundukin dyan, di ba? Wow. So dahil po sa patuloy na pagbaba po ng temperature sa Benguet, nakita po ang pagbuo ng andap o itong frost sa iba't ibang bahagi po ng probinsya. Sa mga larawan at video na ibinahagi po ng tour guide at isang vlogger na si Henry Lakbawan, makikita po ang mga halaman at damo na nabalutan ng yelo sa Kabayan, Benguet,
Malapit po ito sa Mount Pulag. Nung March 14, Grabe, tingnan mo, nung Papi, Sabado. nakita mo? Oo, grabe, Grabe. Parang kala mo mga puting bulaklak, yung pala Oo, andap yes. siya. Andap. Okay. Wow. Samantala, sa Atok, Benguet naman, para namang naging Frostlandia ang tanawin ng mga bisita. Ibinahagi po ng Frostlandia Transient House ang mga larawan po ng malawak na bahagi po ng Englandad sa Barangay Paway sa Atok, Niebeng Tanawin dahil po sa malamig na temperatura po dyan po sa lugar na yan. Ang lamig, Frostland Oo, gusto ko Transient yata. House. Ganda. Oh, how nice, how cold. Pinapayuhan po ang mga turista na magdala po ng makakapal na damit para malabanan po ang sobrang lamig at maging komportable po sa kanilang pagbibisita. Sa isang video naman po ay binahagi ng farmer at vlogger na si PJ Hike. Makikita po ang malawak na damuhan at mga tanim na bulaklak sa Englandad, Paway, Atok na nabalutan din po ng yelo. Kala mo nasa ano ka na? Ayun na nga, kala mo sa Europa, no? Yes. Pero sa kabila po ng gandang dala po ng frost, may hamon din yan para sa ating mga magsasaka. Dahil po sa Kibungan, Benguet, mano-mano pong inaalis po ng mga residente tulad po ni Maverick Lee Banyes ang nabuong frost sa mga tanim po na Chinese cabbage sa Madaymen, Kibungan, Benguet. Nako, kawawa naman ang ating mga ang ating mga magsasaka, di ba? Tayo gandang-ganda, no? Gandang-ganda. Pero sila, hirap din sa perwisyo kanila yan, di ba? Oo. Parang perwisyo para talaga sa kanila. Ayon pa sa mga magsasaka, sanay na rin daw sila sa ganitong sitwasyon at may mga paraan silang ginagawa upang protektahan ang kanilang mga pananim. Ayon pa sa Pag-asa, umabot po, ito napakalamig, 9 degrees Celsius. Ang temperature po dyan sa Baguio City, habang 7.5 Celsius naman po sa La Trinidad, Benguet. Wow! At posibleng mas mababa pa sa mga matataas na bundok kung saan nabubuo nga ang frost. So ano ngayon ang ating status ng panahon ngayon, Ricky? Miss Weather Girl. Ang lamig, no? Parang Grabe. sarap pumunta ngayon dyan Ayun sa na nga. Benguet. At saka di ko alam na meron palang ganyan Englandland. Akala ko nga England. Yung pa Englandland. Oo, yan. Ako nga nagpunta nung Saan ka nagpunta? Sa Tagaytay nung Sabado. Oo. Nag-crave kasi ako ng bulalo ulit. Na naman, syempre, puro ka na naman press release. Wala ka namang take home para sa akin. Yan, pero sobra, nagulat kami na sobrang ginaw. As Talaga? tumutulo na yung sipon mo Sa ginaw. lamig. Oo. Ano oras ka nagpunta? Hapon o gabi na? Hapon. Tapos syempre, nagtingin ako ng sunset sa Taal Lake, di ba? oo. Habang kumakain ng tawilis, Tawilis garlic at bulalo. rice, tsaka bulalo. O, di ba? Ang sarap-sarap. Ako naman. Tapos biglang ang ginaw-ginaw. Makita mo, yung mga taga-Tagaytay, talagang naka-turtleneck, naka-bonnet. naka-bonnet na. Oo. Ayun, ako pinanindigan ko. Naka-short-shorts ako. Nyort. Pero hindi ko na panindigan. Kinuha ko yung jacket ko at tinakpan ko yung aking Yung legs. napaka-payat na binti. Oo nga, correct ka dyan. Okay, Weather ito Girl. na, alamin natin kung bakit Sige. na maginaw ngayon. Alamin po natin ang status ng ating panahon ngayon dahil patuloy po na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Northeast Monsoon o amihan na makakaapekto po sa Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at syempre sa Mountain Province. Samantala, makararanas naman po ang Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin yan ng amihan. Habang ang natitirang bahagi po ng Mindanao ay makararanas na maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, bunsod ng localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang publiko sa posibleng flash floods o landslides, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na thunderstorms. At ito na, ang highest temperature po natin ngayong araw ay nasa 29.6 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 2 ng hapon at lulubog po ang araw mamayang 6:06 ng gabi. Aba. Siguro alamin natin kung ano yung ina-expect natin na pinakamababa kaya Ano na kaya? temperatura Ano ngayong kaya? araw. Oo, malaman natin Sabi mo nga mamaya. hanggang kailan na lang siya? Parang narinig ko hanggang March 26 na lang yung medyo maganda yung cool weather. Oo. Pero wala pang official announcement ang Pag-asa kung Pag-asa. kailan talaga officially magsa-start ang summer. Oo. So sabi ko nga kay Joy, nako, habang ini-enjoy natin itong malamig na na hangin, ibaon na natin, ilagay na natin sa Kung pwede garapon. lang, ano?
Sabi nga, pinag-usapan namin, ano po, kung kayo, ano mas gusto nyo, yung mainit Oh. o yung maginaw? Nako, syempre mas gusto natin yung malamig-lamig. Oo. Ayaw naman natin yung sobrang lamig na Oo. pwede mo ikamatay. Yung Grabe ganito, naman, oh. 'di ba? Yung ganito Yung masarap-sarap maganda lang. cool, 'di ba? Yung mga 12 degrees Ah, yeah. hanggang Sarap niya kung 14, 15, 'di ba? degrees. Oo. Kasi pag summer, nako, amoy putok, 'di ba? Putok yung mga kilikili, Amoy mga sibuyas ba? pinapawisan, amoy sibuyas, amoy ulo, oo, amoy araw, ulo, lahat na lang, ano, pawis, amoy. maasim, amoy maasim. Bakit ka nakatingin kay Ryan? Nananahimik si Ryan. Hindi, pero kasi talaga pagdating ng summer, di ba, talagang kailangan natin mag-hydrate. Talaga kailangan natin maging komportable. Kaya nga yung mga suit natin Yes. dapat yung mga cotton-cotton lang Tama. para hindi mapawisin. So anyway, habang nandito pa yung magandang simoy ng hangin, yung malamig-lamig, let's take advantage na. Magbaon na nga tayo. Kung pwede lang ipasok yung sa garapon, di ba? Tapos pag mga init, buksan Oo, mo yung buksan mo na, garapon, pwede na sana. parang aircon. Di talaga, alam ba, first time ko gamitin sa sasakyan ko ng heater Oh. nung Sabado. Talaga? First time Nag-heater ako ka? nag-heater. Grabe ang ginawa. Mas maginaw pa siya. Parang never ko pa yata nagamit yan ever Kaya dito nga sabi sa ko, nagulat Pilipinas. ako, uy, gumagana pala siya. Okay, gaya na po sinabi natin kanina, no? Kasi bukas nga, alam naman po natin, Martes ang galawan po ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kung may budget na nga kayo, magpakarga na kayo ngayon dahil po meron namang big time oil price hike. Bukas, ito po, ang mga estimate po, ang diesel po, nako, ito na naman ang pinakamataas. Ang diesel po daw tataas from between 20 pesos to 22 pesos kada litro. Ang gasolina naman po, 14 pesos to 16 pesos kada litro. At ang kerosene, ayan, medyo bumaba na kasi last week, di ba, ito yung pinakamalaki na tinaas, yung kerosene. 7 pesos to 9 pesos per liter daw itataas po ng kerosene. So lahat po mataas po, syempre talagang double digit ang itataas bukas, definitely, except for kerosene. So sinasabing papalo po sa 100 daw ang presyo ng diesel kada litro Grabe. kapag ipinasok na daw rito ang premium cost ng mga kumpanya po ng langis. So abangan po natin, kaya magpakarga na po talaga tayo ngayon. At patuloy po rin tayo magpapaalala sa ating mga motorista na magtipid po tayo. Puntahan lang natin po talaga yung mga kailangan natin puntahan. Kung kaya natin mag-carpool at mas mabuti nga mag-public transportation na lang po tayo para iwas po tayo sa dala po ng ating sasakyan. Tapos planuhin rin po natin ang mga trips natin, di ba, Ricky? Oo. Huwag yung pabalik-balik, hatid sundo. Mas maaga ka na nga aalis, pero at least makakatipid ka. Okay, so that's our news again, bad news. Pero ito na po ang ating super panalo news ngayong Lunes, March 16. Isang global recognition po para sa Ninoy Aquino International Airport. Aba, Wow. why? Tinanghal kasi ito bilang isa sa mga pinakamagandang Wow, airport para sa, ito, layover food. Para sa mga okay. kainan. Ayon po ito sa UK-based travel authority na Airport Parking and Hotels o ang APH. Yan po ang tawag po nila, Airport Parking Hotels. Sa listahan po kasi nila, pang-pito ang NAIA na merong 131 na dining options na pwedeng kainan ng mga biyahero. Siguro lahat across the three NAIAs, 131 na eating options. Nanguna naman po sa listahan ang Singapore Changi Airport, syempre, na may halos 247 dining options. Kasama rin po sa mga top airport food spots ang O'Hare International Airport sa Estados Unidos, Haneda Airport dyan po sa Japan, at ang Soekarno-Hatta International Airport sa Indonesia. Ayon po sa new NAIA Infra Corporation, malaking dahilan sa pagkakasama po ng NAIA sa listahan ang mas dumaming dining halls at food concepts na binubuksan po sa airport. In fairness, marami ka naman talagang makakainan dyan. Yun nga lang, parang feeling ko, ang sikip lang, lalo na sa NAIA 1, parang ang liliit ng mga, yung mga may mga food Space, stalls, the spaces. Oo. It's not wide and it's not comfortable. It's Hindi not siya very maliwalas. spacious. It's Hindi not siya very maliwalas, spacious. Ito, So sa Terminal 3 daw ito, NAIA Terminal 3. makapasyal nga dyan. Parang ganun ba kadami? 131 Parang hindi nga options? pero tingnan natin. Parang nga oo. Diba? So anyway, mamaya bilangin natin yan. Ako feeling ko across NAIA 1, 2, and 3 Pwede, yan. no? Oo. Kasi parang hindi naman ganun kadami talaga. Oo, hindi naman ganun kalaki in the first place, di ba? Oo, tsaka parang wala akong nakitang bago nung huli kong punta doon. Kailan ba ako nandun? Nandun ako nung January 1, NAIA 3. Parang yung kinainan ko yung Little Flower ba yun nandoon? Meron Or ba? nasa 1 yun? Ako naman, Nakakalimutan nandun ako ko nung na. weekend, last weekend.
nga, yung sa diba? 3 ka ba? Domestic ka eh, di ba? Domestic, 2? Cebu Pacific kasi doon. Ah. Oo, so tinignan ko yung mga foods, Food, wala naman oo. masyado. Ang Oo. problema ko dyan, overpriced. Halimbawa, yung tapsilog, 350, hindi naman Alam ganun mo, kasarap. basta airport food is always more expensive. Oh, pero ang sarap kasi kumain, parang tradisyon mo. Oo. eh, na Tsaka nakakain ka doon. sabi nga nila sa akin, si Sandy, my cousin, Sandy has a kiosk there, yung Casa Dasa Empanada. Pwede ba humingi ng discount? Hindi. Unless senior citizen ka. Hindi, ang sabi niya sa akin, kasi yung mga turista, well, whatever, local or international, pagpunta mo sa airport, you're ready to spend. Kasi alam mo tama. na talaga na mas mahal talaga Oo. sa ano. Tsaka kailangan 2 hours minimum to 3 hours ang layover. Alam mo, hindi ka kakain. Tama. So talagang may budget ka talaga na nakalaan para kumain. Ayoko nga rin minsan, alam mo, hindi ako ma-order ng pre-food, halimbawa pag sa mga airport, Airplane. nakapag domestic Oo, airline, oo. or airlines, ano, lalo Oo. pag domestic lang, kasi Oo. 2 oras, 1 Oo. oras lang. Pero iba yung feeling, pag nakita mo na yung cart na Oo. dumadaan, talaga Naengganyo kang mapapabili ka. kumain. O yun, ako talaga mahusay itong mga airline na ito magbenta. O, ito naman, Okay. Papi. Panalo news para sa mga siklista dahil simula po bukas March 17, bubuksan na ang mga shower rooms ng Metro Manila or Metropolitan Manila Development Authority or MMDA para sa mga nagbibisikleta at mga naglalakad papasok sa trabaho. Oh. Kaya para hindi na sila amoy ulot araw. Oo, Ayaw mo yun, amoy di ba? putok. Ayoko yun. Oo. Ayon kay General Manager Nicolas Torre III, may 8 shower cubicles na pwedeng gamitin ng mga commuters na kailangan mag-freshen up bago simulan ang kanilang araw. Tinatayang aabot po sa 500 guests ang kaya ma-accommodate ng pasilidad sa pagbubukas nito. Layunin ng proyektong suportahan ng mga Pilipinong pinipiling mag-bike o maglakad bilang paraan ng pagpasok sa trabaho. Ayon po kay Torre, isang simple pero mahalagang hakbang ito upang gawing mas cyclist-friendly and active transport supportive ang mga lungsod. Ano to, free? Free shower ba yan? Ayun ang Paki-check hindi na natin kung alam, ano libre. Kasi mamaya, not naman for anything, mamaya Oo. hindi lang mga siklista, pati yung mga informal settlers, dyan na rin Diyan makikiligo, pwede, di ba? oo nga. Oo, kasi paano yung maintenance niyan? So Ayun baka na nga. naman merong ano yan, baka may bayad, ano? minimal na charge, O, di kasi ba? paano mo nga i-maintain? Baka mamaya Tsaka tubig napakadumi yan. na. Oo. I mean, gumagamit yan ng tubig. So, syempre, tas may nakita pa akong heater o may option ka Oh, pa ha? na na magpainit ng Wow. tubig, di ba? So, paki-check nga kung yan ay libre or Oo. kung hindi man, magkano ang ano. Baka yung mga parang sa car wash, Oo. yung kunyari mag-load ka ng 50 pesos, good for 3 Pwede minutes na. lang. Tapos Oo. automatic mag-shutdown. Di ba? Tapos maglo-load ka ulit para Oo. magamit mo ulit yung Sa bagay, tubig. kailangan naman talaga ng ano yan, kahit paano, kahit na fees, ano. Oo, oo. Kasi imagine mo, Basta- kung libre yan, Yeah. kung gano'n yan mapapabayaan Oo, after a while. yes, correct. So dapat talaga may konting bayad, yung para lang ano, Ma-maintain. yung wag hindi nilang pagkitaan. Oo, tama. Basta just diba enough for it for the operating costs. Okay, Oo. 3 issues pa rin tayo ngayon, Ricky Girl. 3 issues, siksik tayong ngayong Lunes, March 16. Anong issue number 1? Dahil syempre, alam natin lahat, ngayon nagtataasan na mula langis, kuryente, at ngayon, ito pati. Oh. Grabe, tubig. Inaprubahan na po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang pagtaas ng singil sa tubig ng Manila Water Company Incorporated at Maynilad Water Services Incorporated. Mula April hanggang June 2026, sa ilalim po yan ang foreign currency differential adjustment. Magkano ba ang tataas at hanggang kailan ito? Alamin po natin ang detalye mamaya kasama si Patrick Lester T., ang Chief Regulator ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Ako madagdag ko lang, Oh. tumaas na rin yung provincial rates ng Oh. mga Tubig. bus. Oh, Na pati bus, tumaas kasi bukod sa kuryente. Yes. Ayan na nga, Kaya langis. mamaya ibabalita Ito, natin tubig. yan. Pati po yung sa bus. Yes, mga provincial probinsya. buses, Oo, pati tumaas mga din. jeepney, malalaman bukas kung magkano Oo. itataas ng pamasahe. Mamaya babalita ko yan tungkol dyan sa mga provincial buses. Okay. So yan ang issue number 1. Baka alam ni Patrick Lester T kung magkano i-charge dyan ng MMDA sa shower kasi Pwede. tubig. Okay, issue number 2 natin po. Dahil po sa pagtaas po ng presyo ng langis, dulot nga po dyan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Mahigpit po na binabantayan po ng mga local government units ang mga gasolinahan para po maiwasan ang labis na singil at hoarding. Kabilang po dito ang posibleng pagkansela po ng kanilang business permit sa mga lalabag. Sa kasabay rin po nito, nakikipag-ugnayan na po ang tanggapan po ng Pangulo sa mahigit po sa 1,000 mga mayor at mga gobernador para mamahagi po ng libreng bigas. Gamit po yung 57 billion pesos po na pondo mula sa Local Government Support Fund. Bilang tulong po sa mga mamamayan na apektado po ng tumataas na presyo. So alamin po natin ang detalye nito. Mamaya makakausap po natin ang mayor po ng San Juan City. Walang iba kundi ang napakatangkad, napakamatipuno na si Mayor Francis Zamora po at siya din po ang presidente po ng Metro Manila Council. Ano ba Ayan. anong height niya? Ha? 6
6'3"? 6'5". 6'5"? Oh, Nakikita grabe. ko yung paglinggo sa Oo. simbahan. Talagang, Mayor! Oy, Mayor! Dati pag nangangampanya, Pati, Oo. syempre punong-puno yung kalsada, di ba? Oo. Pag naliligaw na ako, hanapin ko lang Yung si ulo. Mayor. Yung ulo niya, nandun na naglalakad. Ayun, alam ko na kung saan ako pupunta. Kaya yan, makakausap po natin si mamaya. Makakausap natin. After a Long time, ano? yes. Nagbabalik si Mayor Francis Zamora. Ito naman, ang refund po sa life insurance ay nakadepende sa uri ng policy, haba ng panahon ng pagbabayad at mga fees at penalties. May free look period na pwede magbigay ng full refund kung kaagad kanselahin naman ang policy. Mahalaga ang gabay ng insurance advisor upang maintindihan ang proseso, malaman ang alternatibong options at maunawaan kung paano maapektuhan nito ang future coverage and premiums. Kaya naman para sa ating ikatlong issue ngayong araw, alamin po at aralin natin ito kasama si Life Insurance King, ang digital focus insurance advisor na si Luis De Jesus. Ayan, kasi Monday Money Matters tayo. Kasi lalo na ako, mga senior citizen, syempre gusto natin pag tayo ay mamatay, di ba? Grabe naman kayo. Yun naman ng life insurance, di ba? Para maski na papaano, may maiiwan ka para sa mga anak mo, di ba? Para meron silang pwedeng gastusin. Pero may nagsabi nga, yung insurance na iiwanan mo, actually that will cover yung pagkamatay mo lang eh. So tanungin natin yung mga pros, kasi maraming hindi rin naniniwala sa life insurance. Pero on the other hand, may mga nagsasabi, kailangan kung kaya mo, kumuha ka na ng life insurance. Lalo na dito sa Pilipinas, may datos sa Kapati na kahit na anong klaseng insurance, medyo ang Pilipino, medyo hindi pa sila sanay sa ganyan. correct. So ayaw pa natin kumuha. Parang ako, Yes. ay meron pala akong life insurance. Kasi ang galing magbenta ng kaibigan ko, wala lang ako magawa. Okay, so yan po ang ating tatlong issues ngayong Lunes, March 16. At bago po tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Simula Abril hanggang Hunyo, tataas na naman daw ang singil po ng tubig ng mga water concessionaire tulad po ng Manila Water at Maynilad Water Services. Sa dami po ng gastusin ngayon, lahat nagtataasan po talaga. Matindi na naman po ang epekto po sa ating budget ang panibagong dagdag sa ating water bill. Kasi nagsabi na si Joe Zadariaga, March, meron ka na nga sana may price increase. Tapos April for sure, dahil doon na malalagay nga yung dahil nga sa gulo sa gitnang silangan. So ang aming question of the day, sa inaasang taas singil po sa tubig, ano ang inyong gagawin para makatipid po sa konsumong ito? So ayan, ano pa ba? Once a day na lang? Or Ang ligo. Ang ligo? Or may timer. Dapat may timer na rin. Para 2 minutes lang. Diba talagang Grabe mabilisan? naman yun. Ano Hindi, ako yung tip nila, di ba? Kasama ito, yung maglagay ka doon ng malaking batya ng palanggana. Tumayo ka doon. Para pagbuhos mo ng tabo, nasasalo pa rin yung tubig. Tapos pwede mong gamitin Gamit padilig. mo ang flash ng Flash. toilet. O Tama. pwede Hindi mo padilig pala, may sabon yun. hindi. Pwede yung paglinis ng kotse. Yun, oo. So, i-recycle mo yung tubig. Tama. So, ayan. Ayan. Okay. So, mag-comment lamang ba kayo sa aming Facebook account? Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 8:34 na po ng umaga. At alam nyo ba, sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya, kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:34 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga nagbabagang balita. O, diba? Alert na alert po. Nagbabagang balita. Ngayong Lunes, March 16, inaprobahan na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtaas ng pamasahe ng mga provincial bus at iba pang public utility vehicles sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Naging epektibo ang provisional fare increase para sa mga provincial public utility bus noong Sabado, March 14. Tumaas na po ang pamasahe ng mga provincial public utility bus, deluxe at super deluxe na bus ng 35 centavos bawat kilometro. Tumaas naman po ng 45 centavos bawat kilometro ang mga luxury bus. Tumaas naman po ang base fare ng mga ordinaryong provincial bus ng piso at may karagdagang 30 centavos sa bawat sumunod na kilometro. Inatasan po ng LTFRB ang lahat ng provincial bus operator na maghigpit na sumunod sa updated na fare guide at tiyaking nakapaskil ng maayos ang mga aprobadong pamasahe sa loob ng kanilang mga sasakyan para sa kaalaman ng mga pasahero.
Hinihikayat naman po ng LTFRB ang mga pasahero na suriin ang tamang pamasahe base po sa opisyal na fare guide at ipagbigay alam sa LTFRB ang anumang paglabag o paniningil ng sobrang pamasahe. Inanunsyo naman po bukas, March 17, ang pagtaas ng pamasahe para sa mga jeepney at bus. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, tiyak na may pagtaas ng pamasahe pero hindi ito maitataas ng sobra-sobra dahil magiging napakahirap nito para sa mga pasahero. Isinasaalang din anya nila ang epekto ng pagtaas ng pamasahe sa inflation. Humihiling po ang mga jeepney at bus operator ng 2 piso na pagtaas po ng pamasahe. Kailangan naman pong dumaan pa sa pagdinig at National Consultation Program ang pagtaas ng pamasahe ng taxi at ng UV Express. Samantala, maaring bawasan po ng hanggang 200 pesos ang passenger service charges o PSC sa mga provincial airport para Lutang kami pagtanghali, boss. We need coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Pampaap. Saktong timpla na may sarap, pampaap. Coffee ko brown. Sarap. Pampaap. mga paliparan sa ilalim po ng jurisdiction nito para mapanatili ang demand sa mga flight sa gitna po ng tumataas na presyo ng petrolyo. Ayon din po kay Danjun Lucas, CAAP Deputy Director General, tinatalakay po ng kanilang Board of Directors ang pagbabawas ng 50 pesos hanggang 200 pesos po sa PSC sa 77 paliparan na pinamamahalaan nito. Tinututukan ng DOTR ang PSC sa mga paliparan na pinapatakbo ng CAAP dahil wala itong kontrol sa galaw ng mga pamasahe sa eroplano. Batay po sa monitoring ng International Air Transport Association, tumaas na po ang presyo ng jet fuel sa lingguang batayan ng 58%. Nasa $157.41 na po kada bariles noong March 6. Bago ito, mas mababa po ang average price nito na nasa 99.40 per dollars kada bariles po noong February 27. Inuutos din po ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa CAAP na tignan ang opsyon na bawasan ang mga service fee na binabayaran po ng mga airline. Sa ganitong paraan, maaring hilingin ng DOTR sa mga carrier na limitahan hanggat maari ang pagtaas ng pamasahe. Lalo't na't palapit na po ang religious holiday na karaniwang panahon po ng pag-uwi at pagbabakasyon ng mga raming Pilipino. Tumaas na rin po ang presyo ng bigas at maaari pa itong patuloy na tumaas dahil po sa pag-iral ng mga spekulasyon sa merkado tungkol po sa mga posibleng pagkagambala sa supply at pagtaas po ng presyo ng langis na pinalala ng lumalalang demand sa gitnang silangan. May mga ulat po na tumaas na po ang presyo ng bigas ng humigit kumulang 2 piso kada kilo matapos po ang unang bugso ng pagtaas po ng presyo ng petrolyo noong nakaraang linggo. Maaring tumaas muli ang presyo po ng bigas ngayong linggo dahil po nakatakda rin tumaas muli ang presyo ng petrolyo ng halos 20 pesos po bawat litro. Nauna na pong ibinunyag ng mga opisyal ng Department of Agriculture na maaring maapektuhan ang presyo ng bigas ng pandaigdigang krisis sa langis dahil gumagamit po ng petrolyo ang sektor mula sa pag-aani hanggang sa transportasyon. At ayon po kay Grains Retailers Confederation of the Philippines spokesperson, Orly Manuntag, nakakaranas din po ng pressure ang presyo ng bigas dahil po sa mga pagkagambala sa transportasyon at pagtaas po ng farm gate price ng palay. Sinabi po ni Manuntag na may ilang trader at wholesaler na nagbawas ng kanilang mga delivery sa kabila ng pagkakaroon po ng mga stock ng bigas dahil nililimitahan po ang supply ng petrolyo para sa kanilang mga sasakyan. Dagdag po ni Manuntag, ang pagtaas po ng farm gate price ng palay na umabot na po ng hanggang 30 pesos bawat kilo sa mga nakaraang buwan ay nakaapekto po sa mga presyo ng bigas sa retail. Kabilang na po ang mga inangkat na stock. Ayon naman po kay Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers, ang pagtaas po ng presyo ng bigas sa retail ay maaring dahil po sa mga spekulasyon ng merkado tungkol sa pagtaas po ng gastos sa transportasyon
at posibleng pagbaba ng susunod na ani ng palay kung tataas ang presyo pa ng pataba pati fertilizer. Nagbabala na rin tataas. Batay po sa datos ng Department of Agriculture, ang kasalukuyang presyo po ng premium imported rice na pinakahinahanap ng mga mamimili sa mga pamilya sa Metro Manila ay tumaas na po ng halos 50 sentimo po kada kilo. 2 linggo matapos atakihin po ng Amerika at Israel ang Iran. Samantala, inanunsyo naman po ng Malacanang na mas tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malawak na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, may mahalagang papel ang Pangulo para sa pag-organisa ng mga karagdagang program at tulong para sa taong bayan para maibsan ang epekto ng nangyayaring digmaan. So ito na, yung sinabi na nating domino effect. Yan So na nga. tubig, ayan, dahil ka sa gasolina at sa petrolyo, sa produktong petrolyo, tubig, kuryente, pamasahe, bigas, fertilizer, Lahat na, no? Mga Oo. presyo ng mga bilihin sa supermarket. Hay, nako. Ang oras, alas 8:42 na po ng umaga. Kaugnay po sa balitang yan po, sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Ginoong Patrick Lester T., ang Chief Regulator po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Dahil nga tubig naman rin ang itataas. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 8:44 na po ng umaga. And this Women's Empowerment Month, aarangkada na ang ganda at negosyo. Kaya para po sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle, saan ma'am nakarating, Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Oras muli, alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating suki, ang Chief Regulator po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Walang iba kundi si Sir Patrick Lester T. Magandang umaga po, Sir Patrick. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Ricky. Magandang umaga po, Ma'am Pat P. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Nako, talaga bang magandang ating mga umaga, Sir Patrick? Ito na po, yung kinakatakutan ng lahat po, no? Dahil po sa gulo po dyan sa gitnang silangan, sabi nga natin, domino effect yan, no? Lahat talaga magtataasan na po. Inanunsyo na po ni Joe Zadariaga last week, tataas ang presyo ng kuryente. Kayo naman po, ngayon po, tubig naman po ang tataas. Bakit po? Ito ba'y dahil rin po sa gulo dyan sa gitnang silangan at bakit? Okay, I just like to state for the record now, wala po tong kinalaman sa gulo sa Middle East. Ang dahilan po sa tariff adjustment ay this is a quarterly mechanism for the foreign currency differential adjustment. Okay. Ito po ay dahil po sa movement ng peso sa dollar sa peso sa yen. Hindi po to dahil sa gulo sa Middle East. Dahil po humihina ang ating piso kontra dolyar, kaya po kailangan mag-adjust. Yun ba kung dahilanan? Tama po yun. Oo. Dahil po sa pag-adjust po ng pesos laban sa dollar. Okay. So, Sir Patrick, because of that po, no, anong aasahan po natin, gaano kalaki po ang itataas po ng tubig sa susunod na buwan, sa Abril po? Okay, starting May 1, the average adjustment po sa mga average water bill, kasi ang average water bill natin sa regular family is around 20 cubic meters. For Maynilad customers, tataas po to expected po namin tataas po ng 1 pesos sa inyong water bill. Wow, 1 So, peso. Okay. Opo, sa inyong water bill. For dati po, ang bill mo is 703 pesos, magiging 704 pesos po ang inyong water bill. Akala ko per cubic Oo meter. Okay, so 1 peso dagdag for Maynilad. Opo. Sa Manila Water naman, Opo. ang adjustment po ay 29 centavos po sa kanilang water bill. So, ang average po na consumption is around 20 cubic meter for Manila Water customers. Ang kanilang water bill dati is around 627.54, magiging 627.83 centavos. Sir, bakit po? 29 centavos po sa water bill, total monthly water bill
for those who are consuming 20 cubic meters. Oh, Okay. I see. Sir, pero pwede pong paliwanag, bakit po magkaiba yung kanilang pagtaas ng presyo? Ano po yung naging factors po nito? Depende po yan kasi Manila Water sa Maynilad, iba po ang kanilang loan matrix sa mga, yung example, sa Manila Water, halos lahat ng kanilang utang ay based on foreign currency ng dollar. Yung sa Maynilad naman ay madami silang yen-denominated loans. So around nearly 50-50%. So because malakas po ang peso laban sa yen, ay nagkaroon po ng reduction sa pagtaas ng dollar. So naibsan po sila. Oh, okay. So, Sir Patrick, no, because of this nga, no, gaya nga ng sinabi nga ni Ricky, magkaiba. Yung pagdating naman po sa kalidad at sa serbisyo, pareho rin ho ba ang kalidad po ng Maynilad at Manila? So, we cannot argue that the services is kumbaga is optimum. Hindi po tayo na short change. Dahil po sa karagdagang presyo po, ibig sabihin rin ho ba talagang presyo lang or dahil may karagdagang mga serbisyo rin po silang ibibigay? Depende po kasi ang situation eh. Iba po ang situation sa Manila Water sa Maynilad. Ang halos lahat kasi ng mga loans ng gobyerno dati, mga around 90%, napunta po sa Maynilad. At only 10% went to Manila Water. Kaya po nagsimula po sila ng iba po ang presyo nila. So ngayon, lumalapit na po ang presyo nila, kaso hindi pa rin same. Iba pa rin po. So ang sa quality of service, I think inaamin natin na may problema ngayon sa South. Inaayos po natin ngayon at we just penalized Maynilad nearly 43 million pesos for their failure to provide the proper services sa people sa South. At ito po ay para sa mga problema na nangyari noong month ng February. Hindi po ito kasama sa ngayon na nagkakaproblema po. May dagdag multa po yun to. So, my follow-up question, if you just penalized Maynila the 43 million, will they pass that on to their customers? Yes, it will be in the form of a rebate. So it will be given to affected customers, nearly more than 90,000 customers though. They will get their rebate starting April 1. Oh, okay. Just for clarification, Sir Patrick, no, how much does Maynila charge per cubic meter po at saka ang Maynila lang po? Para lang makita. Kasi you mentioned kanina medyo may discrepancy, no, hindi pantay. Pero para na lang sa kaalaman ng ating mga nakikinig, magkano ho ba ang sinisingil ng Maynila per cubic meter as opposed to Manila Water? Ang Manila Water po ay nag-charge po sila ng average tariff po to is 50.70. Depende kasi sa consumption pattern nyo but this is the average tariff with 50.70 ang sa Manila Water. Sa Maynila naman ay 52.86 ang average tariff. Okay. So, yun na nga, medyo dumidikit na, no? Okay. So wala pong klaruhin lang natin, walang nga maaasahan po yung consumers na kumbaga mas gagandang serbisyo, mapupunta sa infrastruktura ito or additional services. Para lang po klaro. So kung saan mapupunta po itong dagdag singil sa tubig? Okay. Lahat po ng kanilang tariff adjustments ay usually ina-adjust January 1. Lahat ng kanilang mga infrastructure project na kailangan gawin, dun po ang basis. Itong ngayong quarterly adjustment na to, this happens every quarter po, ay based on the foreign currency differential adjustment. Ito po ay, ang principle po dito ay no gain, no loss. So hindi po sila pwede kumita, pero hindi din sila pwede malugi. Kaya pinapass on ng pwesto publiko ito. So hindi po ito napupunta sa Maynila at pwede nilang i-packet or Manila Water. So kailangan po nilang ma-offset po nito pag may mag-appreciate ang peso, mag-offset din po. Bababa ulit, babawiin. Pero Sir Patrick, because nga
palapit na ang summer. Tapos tayo po talaga ay kailangan magtipid, no? Lahat talaga ng pwede natin tipid, kuryente, marami po diyan naghi-heater pa maski na summer. Ano po mga hakbang ginagawa po ng MWSS para sa mga leakage po? Kasi yun po ang talagang tapon eh. Yun ang sayang na hindi na natin talaga maibabalik, no? So what are the remedies, or what what efforts are you doing so that po we conserve on water? With regard to the non-revenue water, Manila Water right now is their non-revenue water is around 13%, which is international level na. Kasi ang requirement natin ay 20%. So the standard is 20%. They're actually medyo world-class level na yung Manila Water. Yung Maynilad naman, before they started around 44% around 3 years ago, they were able to reduce it now to 30%. So, yan po, tama po yan. Pinirasure pa natin ang Maynilad na i-fast track ang kanilang non-revenue water reduction. Kaya nabawasan po nila na significantly ang kanilang non-revenue water. But they have still a long way to go. So, yun po ang pinabantayan natin na ayusin po nila para po mas lalo po magginhawa sa ating mga publiko. Ang taas pa rin, no? 30% ang Maynilad, yung non-revenue water. What happens to that? Talagang wala na yun, no? Sir Patrick, tapon na lang yun? Tama po yun. Kaya po natin ginawa ng paraan kasi dati nagsimula tayo 44% in 3 years ago. So sobrang drastic reduction na yan. We're going to penalize Maynilad if they don't reach their targets of 25% by the end of 2027. So may period naman po sila to reach that kasi it takes a while for them to do this. Ako naman, Sir Patrick, dahil nga napag-usapan nga natin na papalapit na po yung summer. Actually, summer na nga po ngayon. Ang concern po na marami sa gitna po ng paparating na El Nino, sapat po ba yung supply natin ng tubig dito sa Pilipinas? Yes, we have actually planned ahead for a possible El Nino this year. So may bago po tayong new water source sa Wawa Dam. Mayroon din po tayong bagong mga treatment plants sa East Bay for Manila Water. Sa Maynilad naman ay madami po din silang mga projects like the reduction of their non-revenue water. Kaya po na limited lang po ito sa yung problema sa south ay ang nagka-problema po ay ang Laguna Lake. So yun po ang medyo inaayos po natin at I've already instructed Maynilad in particular to buy the excess water of Manila Water and bring it to the town. Okay. Pwede ba yun? Actually, madaming projects mga po ngayon. Parang nandyan po nabasa ko rin yung tungkol sa Kaliwa Dam. Tapos may mga water treatment projects po tayo ngayon. Kailan po yung aktual na mararamdaman po ng mga consumers, yung konkretong epekto po nito sa kanila? Well, Kaliwa Dam is not yet online. Ang what is going to be online this year is going to be Wawa Dam. And they are supposed to deliver it within the year. I think around June, the water from Wawa Dam will start to be treated and distributed to the public. So meron din po may mga additional water sources na po tayo na-develop. And yung sa Maynilad po, the last 3 years, they've been able to reduce their non-revenue water from 44% to 30%. So yung pong gagamitin natin to mitigate any summer issues. Okay. So Sir Patrick, ang Meralco, namimigay ng libreng kuryente sa mga 4Ps na bayad naman pasa sa mga customers. Ang MWSS ba, does Maynilad and Manila Water also have something similar? May libreng patubig rin ba sila sa mga 4Ps na recipient at karga ng mga paying customers? Okay. Wala naman po kaming libre, but meron po kaming enhanced lifeline program sa mga 4Ps. All they need to do is to register with Manila Water or Maynilad by filling up their application form, submitting their 4Ps IDs, submit a government ID plus their latest water bill. At they can avail of enhanced lifeline program of Manila Water and Maynilad of up to 20 cubic meters. This means discounted po ang kanilang water rates. Kanina po, minention ko sa Manila Water, the 20 cubic meter, ang monthly water bill is around 627.83. Yes. Pag enhanced lifeline program po kayo, ang monthly water bill mo ay magiging 287.57 lang po.
So malaki po discount. More than 50% ang discount po sa Manila Water Manila customers. Water, oo. Sa Sa Maynila po. naman, sa Maynila naman, ang water bill mo dapat ay pag 20 cubic meters is 704 pesos 31 centavos. Pag sa Enhanced Lifeline Program ka, ay magiging 379.30 pesos na lang po ang iyong water bill. So malaki po ang discount. So I'm encouraging po ang ating mga kababayan na who are entitled to this Enhanced Lifeline Program to register with Manila Water at Maynilad. Nagkaroon po kami ng palistahan sa palistahan caravan last week lang po, 2 weeks ago sa San Juan. Okay. So nagpalistahan caravan po kami, dumiretso po kami sa ating mga constituents na to avail of this benefit directly because ang problema po, madami po tayong mga 4Ps na hindi po alam na may benefit po tayo na ganito. Oo. So I'm just curious po, no, that's passed on to paying customers. And how many ilan na po nagpa-enlist po dito sa Enhanced Lifeline Program? Okay, we started last year pa po itong program na to. Ito po ay according to the direction of the President to provide incentives for those most in need, low-income households. So we expanded it to up to 20 cubic meters starting last year. But unfortunately, apparently, a lot of people don't know that they have this program. So we have around 1,000 accounts lang po ang nag-register. So we are now doing our best to go to the people themselves to provide this information and for them to register right away. So, Sir that's why Patrick, Sir Patrick, Yes. sino po ba yung mga qualified? Is it just the 4Ps lang? Wala po bang discount yung mga senior citizen, for example? Sino po yung pwede pa mag-avail bukod sa 4Ps? Or talagang para sa kanila lang po to? Itong programa ito ay para sa mga 4Ps lang po. Yung senior citizen, iba pa po ang benefit nila. Pwede din po sila mag-register at may senior citizen discount din po. Iba po yun. Ito po ang pinaka-bago natin na Enhanced Lifeline Program na up to 20 cubic meters and mas malaki po ang discount. Kasi gusto natin targeted po ang benefit sa ating mga consumers para po matulungan natin po yung mga low-income households. Oo. So ito nga yung mga ang nagkakarga nito, yung mga nagbabayad, mga paying customers or charged ito sa corporate social responsibility ng Maynilad at Manila. Honestly, this is part of the program po sa rate rebasing and it will be passed on to the consuming public. Nako, so exactly like Meralco. So kami rin pala ang kakarga rin pala nito, Sir Patrick. Akala ko naman the magnanimous hearts of Maynilad and Manila Water. So yung sa last question, kasi nga yung senior citizen discount, kung itong Enhanced Lifeline Program, almost 50%, yung senior citizen, ano pong kailangan nilang gawin at ilang diskwento po ang makukuha po nila? 20% rin po. I think 5% discount, if I'm not mistaken, and they need to register with Manila Water or Maynilad. Oh, and up to 20 cubic meters lang po. Opo. Oo. Okay. Nililimit po natin ang benefit nito kasi we don't want to encourage people to waste water. Yes. So we are encouraging people to conserve water. Kaya po may cap po. Oo. Sir Patrick, before we let you go, maybe you can give us more tips po how to conserve water dahil nga palapit na po ang summer at sabi nyo nga, let us brace ourselves. Baka El Nino na naman po. Okay, I'd like to encourage the public na kung pwede po, magtulong-tulungan po tayo at mag-help conserve water by checking kung may mga leaks po tayo sa bahay. All you have to do is to turn off all of your water inside your house and check your meter. If it's moving, makikita natin na may leak po yan. So yun po ang isang simple way for us to check if there's any leaks inside. Sana po magtulungan tayo at mag-conserve ng tubig dahil hindi po infinite ang tubig. At sana po na magtulungan po tayo. At sana alam pa ninyo na maasahan nyo na ang MWSS RO ay nandito po para protektahan ang inyong interest. Ayan. Okay. Maraming salamat po, Sir Patrick. At ayan na nga, magandang tip yun. No? Isarado nyo lahat ng gripo ninyo. Tapos kung makita nyo yung metro nyo pa gumagalaw, ayan na, i-report either sa Maynilad o sa Manila Water para mabisita kaagad nila inyong mga tahanan. Maraming salamat po, Sir Patrick. Thank you, Sa sir. susunod muli.
Maraming salamat po, Ma'am Pat. Maraming salamat, Ma'am Ricky. Ayan Thank you, po, sir. si Sir Patrick T. mula po sa MWSS. At ang oras, alas 9:02 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo po ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 million pesos po worth of cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, makakatanggap po ng business package mula sa King's Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with the grand draw on December 8, 2026. Para sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:03 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayan, makakausap natin uli ang nagbabalik na matagal na natin na-miss, si Mayor Francis Zamora ng San Juan. Presidente rin po siya ng Metro Manila Council sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC! Oras muli! Alas 9:06 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbalita. Take it away, Ricky Girl! Bago ko ibalita ito, Magbalita. kailangan ko batiin Miss Wena po from the Finance Department of Ayan. Net25. Ayan. Singkit ako, magkamukha daw tayo ngayon. Kawena, magandang umaga Good sa iyo. morning po! Ito na po, maaaring pabilisin ng House Committee on Justice ang impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte kung hindi nito sasagutin ang mga reklamo hanggang ngayong araw na lang March 16. Ayon po yan kay Ako Bicol SAR Party List Representative Terry Ridon. Binigyan si Duterte ng 10 araw para maghain ng kanyang sagot matapos ideklarang sapat sa forma ang nilalaman ng 2 impeachment complaint laban po sa kanya. Ngayong araw ang deadline nito. Ayon pa kay Ridon, pwedeng sa huling mga linggo pa lamang ng buwan ay maaari nang mapunta sa proseso o ang proseso sa pagtukoy ng sufficiency in grounds at sa muling papayagang maghain ng rejoinder o isa pang sagot sa loob ng isa pang 3 araw. Ayon kay Ridon, may sagot man o wala, magpapatuloy ang Justice Committee sa pagtukoy ng sufficiency in grounds na pansamantalang nakatakdang gawin sa April 8. Nauna na rin sinabihan ni VP Sara ang mga miyembro ng Cámara de Representantes na maghintay na lang kung siya itutugon ba o hindi sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Ang mga impeachment complaint laban kay Duterte ay bunga ng mga paratang ng maling paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education o DepEd na pinamunuan niya mula July 2022 hanggang June 2024. Hinaharap din niya ang impeachment dahil sa umano'y pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Inireklamo rin si VP Sara dahil sa umano'y panunuhol ng mga opisyal sa DepEd at pagpabor sa ilang kumpanya para sa mga procurement sa nasabing ahensya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi niya ibubunyag kung sino posibleng maging katambal niya sa halalan sa 2028 para maiwasan ang mga ataking politikal laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, may nilapitan na siya nito noong nakaraang taon para maging katambal niya pero hindi pa niya ito nagdedesisyon kung tatakbo. Kinumpirma rin ni VP Sara na may 4 nang lumapit sa kanya para magpresentang tumakbong senador sa ilalim ng kanyang kampanya. 4. Yung 4. isa doon, si Attorney Rowena Guanzon. Nagpresenta na siya na maging senatoriable ni VP Sara. Abangan natin kung sino pa yung 3 at saka kung sino yung kanyang vice presidential candidate. Diba? Meron kang parang Yes, Marites, meron. Pero kasi- parang binasag ng isang kausap ko tungkol doon. Next time, pag-usapan natin Sige, yan. sige. Okay, sa ibang balita naman po, nilinaw ng Malacanang na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control project kahit nakatakdang tapusin ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang operasyon nito sa katapusan ng buwan. Nauna na pong sinabi ng ICI Chair na si former retired Justice Andres Reyes Jr. na tatapusin na ng fact-finding body ang operasyon nito sa March 31.
Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, naipasa na po ng ICI sa Office of the Ombudsman ang ulat nito tungkol sa anomalya sa flood control para sa karagdagang investigasyon. Binigyan diin po ni Castro ng Ombudsman at ang Department of Justice ay patuloy na nagsasagawa ng mga paunang investigasyon sa mga reklamong isinumite o inirekomendang isampa. Bukod dito, may kapangyarihan din silang magsagawa ng karagdagang investigasyon motu proprio o sa sarili nitong kusa. Sa isang pahayag nung Biyernes, March 13, sinabi po ni Reyes na magiging operational ang ICI hanggang March 31 na lamang dahil nagampanan na nito ang mandato nitong imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa mga proyekto sa flood control. Idinagdag niya na nakapagsumite ang ICI sa Ombudsman ng siyam na referrals na sumasaklaw sa 65 individual at nakapagdaos rin ng mga pulong ng technical working group na binubuo ng 20 ahensya para sa pagbabawi ng mga ari-arian. Noong nakarang linggo, ipinasa ng ICI sa Ombudsman ang 2 truck ng mga dokumento kaugnay po ng issue sa flood control. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICI noong September 2025 matapos niyang banggitin ang korupsyon sa mga proyekto sa flood control sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo. What are your thoughts about ICI? Nako. Wala, Ano ba? Naging ano malamya ba? eh, Naging no? sarsuela ba siya? Ako, wala. Naging malamya. Wala siyang ngipin, wala Wala siyang nga eh. ngipin, wala siyang ngipin, wala. At the end of the bungal. day, At the end of the day, bungal. Ayun na nga. Parang So yun ang- parang a lot of people said it was just a waste of taxpayers' money. And I kind of agree because September siya inaha, December ang dami na nag-resign, di ba? Si first of all, nauna dyan, earlier on, si Benji Magalong. O tapos nawala si former Secretary Babe Singson. Tapos nawala rin si Rosana ng SGV. So naiwan na lang dyan si former Justice Andres Reyes. Pero wala ba siyang naging wala ba siyang naging magandang bunga man I lang? don't know. Halimbawa Wala nga eh. na mas namulat ba yung taong bayan dahil sa mga investigasyon? O parang namatay na yung galit ng tao? Hindi. Galit na galit pa rin yung tao. Kasama na ako doon. Kailangan natin ayan na. Ayan Oras! Alas 9:12 na po at kasama na po natin sa linya galing po sa flag raising ceremony po si Mayor Francis Zamora po ng San Juan at Presidente rin po ng Metro Manila Council. Welcome, Mayor Francis. Long time no here dito po sa ASPN. Ayan, Mayor ko yan. Good morning, Mayor Francis. Yes, good morning Patsy at kay Ricky at sa inyo lahat po, sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Okay, Mayor. Mayor Francis, kami po ay napatawag kasi nga, nako, dami pong mga issue po, no? Dahil po nga dyan sa gulo, sa gitnang silangan, yung produkto ng petrolyo, tapos yung mga pagbibigay po ng ayuda sa mga tricycle driver, ng bigas. Kayo po, bilang presidente po no, ng Metro Manila Council ng mga mayor, kayo na po magsabi ko ano pong mga aasahan ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila dahil po dito sa gulo sa gitnang silangan. Umpisahan po natin dito po sa nagtataas po ng produktong petrolyo. Ano pong maasahan po nila? Opo, una sa lahat po, no, nung nakarang linggo, tayo po nagkaroon ng isang pagpupulong sa Malacanang kung saan tayo po dumalo bilang Metro Manila Council President. At nandun din po si Executive Secretary Ralph Recto, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, si DOTR Secretary Giovanni Lopez, ang mga kapwa nating Metro Manila Mayors, at ganoon din yung mga heads natin ng national government agencies. So, starting tomorrow po dito sa Metro Manila ay magpapamahagi po ng 5,000 pesos na financial assistance para po sa ating mga tricycle drivers talaga pong directly affected nga ng krisis na ito. At ito po ay magsisimula na ho bukas, 5,000 piso ho yan para sa ating mga tricycle drivers. At gusto ko hong malaman ng lahat na ang tricycle drivers lang po ang mauna sa ngayon sapagkat meron ho kasi tayo existing na mga listahan ng kanilang mga pangalan sa ilalim po ng ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board. So sila po ang mauna pero hindi ibig sabihin sila lamang ang tatanggap. Ang lahat po ng mga drivers natin sa ating public transport sector ay makakatanggap din po as the lists are generated sapagkat yung ating mga jeepney drivers, mga TNBS drivers, mga UV Express drivers, ganoon din yung mga bus drivers. Lahat po ng mga drivers nito ay inaayos na ho ng DOTR at ng LTFRB ang mga listahan in coordination with the local governments
At sila naman po ang susunod din. So ito po ay hakbang po ng ating pamahalang nasyonal sa ilalim ng pamumuno nating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong po sa ating mga drivers sa ating public transport sector. Ako lang, Patpi, i-flex ko lang si Mayor Francis dahil nung panahon ng pandemya, talagang napakaayos po ng inyong mga serbisyo sa inyong constituents, no? Kasama na po ako doon. So ito po, if we learned Thank you po. anything, Thank you. if we learned anything po from the COVID-19 pandemic, we realize how important the interagency, inter-LGU coordination is, no? So sa event po ba na magkaroon po ng economic crisis? Kasi for example, during the 1973 oil crisis, 2008 global oil price hike na crisis din po, nagkaroon ng economic shock. Because of geopolitical tensions po ba, handa rin po ba ang MMC na gamitin po yung the same mechanism as was done during the COVID-19 pandemic? Yes, actually talagang kailangan merong malalim at matibay na pakikipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan sa pamahalang nasyonal. And doon po tayo pumapasok bilang Pangulo ng Metro Manila Council. Ganon din ang ating League of Cities of the Philippines kung saan tayo po ang national president. So yung 149 city mayors po all over the country plus the 17 Metro Manila mayors, tayo pong pinagkatiwalaan nila na maging presidente o pinuno. No? So it is my responsibility to ensure that there's close coordination with the LGUs and the national government para ho kung ano man ang mga maging interventions po ng national government ay agad-agad itong may baba sa ating mga lokal na pamahalaan. So we will be monitoring the situation on a daily basis. Nakikita naman ho natin ang kaguluhan sa gitlang silangan at ang epekto nito hindi lamang sa Pilipinas kundi ho sa buong mundo. So we really have to see how far all of this will go, and we closely coordinate with our national government for possible interventions. No? Yan naman po maganda ho sa ating pamahalang nasyonal. Sila po ay nakikinig talaga sa ating mga lokal na pamahalaan. In fact, talagang ramdam ho natin ang LGU empowerment ngayon. If I may share also, meron tayong local government support fund na natatanggap na sa ating national government kung saan kalahati po nito ay ilalaan po para sa bigas, para sa ating mga mamamayan. At kalahati naman po ay para sa mga priority infrastructure projects. So pagdating po dito sa mga bigas po sa ating mga mamamayan, it is up to the discretion of the local government units sino sa tingin nila sa kanilang mga mamamayan ang dapat humakatanggap nito. So again, we will closely coordinate with the national government for all possible help, support, and interventions from them. As really, the LGUs cannot do this alone. Pero kung tayo magtulungan ang local and national government, ay kaya natin malagpasan ang krisis na ito. So, Mayor Zamora, you mentioned na nga itong local government support fund. Nasabi mo kalahati para sa bigas at kalahati po ay para sa mga infrastruktura. I think that's the mga classrooms. Yung discretion po ng pamimigay po ng bigas, like I don't know if you're at liberty to announce here or maybe use San Juan as your sample base. Paano po kayo pipili po ng pamimigay ng bigas at saka sino po ang makakatanggap, pwede pong bumili dun po sa 20 pesos kada kilo po na bigas? Opo, pati magkaiba yung 20 pesos na kada kilo na program. Ito po ay ongoing through the Department of Agriculture. So LGUs that have tied up with the DA can now sell yung bigas na 20 pesos per kilo. Ang San Juan po ay naka-enroll ho kami dyan. And in fact, in the past few weeks, tuloy-tuloy ho ang pagbibenta natin ng murang bigas na nagkakahalagang 20 pesos kada kilo lamang. At pagdating naman dito sa bigas from the local government support fund, ito po ay ipapamahagi ng mga pamahalang lungsod. And of course, the challenge really is hindi naman ho namin mabibigyan talaga lahat ng ating mga mamamayan. So we will have to determine based on our discernment and the proper judgment, sino ang dapat maging beneficiaryo po nito. Ako personally po, this will be my personal approach. Again, other LGUs can choose to have their own approach. But ako po personally, I will tap our senior citizens, yung ating Office of the Senior Citizens, dahil meron na ho silang mga listings. Bakit ho senior citizens? Because personally, and again, this is my own personal approach, if we help our lolos and lolas, we're helping their families and their households. Kasi nga ho, hindi naman pwede kayanin talaga na 1:1 kada San Juanenyo merong matatanggap na bigas. So we have to spread it out in such a way na at least kung ang members po ng Senior Citizens Association ang mabibigyan ho natin, nakakatulong na tayo sa kanilang mga households. Because again, yung pondo na matatanggap natin para sa bigas and infrastructure, this is based on the
2024 census of population. So, kinumpute po yung mga populations ng lahat ng LGUs all over the country. I'm talking about provinces, cities, and municipalities. And they computed based on that. So, yung matatanggap na halaga kada lalawigan, lungsod at bayan ay base po sa populasyon. So, kung ano man ang allocation na matatanggap ng mga LGUs, it is up to our discretion now how to distribute How this. to po. spend it. Oo. Ako naman, Mayor, ito dahil nga talaga naman wala na pong atrasan yung pagtaas po ng singil sa langis, ano? Dahil nga po dito sa nangyari sigaret po sa gitnang silangan. And we know po that the 13 million na mga Pilipino nakatira sa Metro Manila nakaka-contribute po sa isa sa pinakamalalang traffic po sa buong Southeast Asia. If we base it po from the TomTom Index, talagang tayong isa sa pinakamababagal na traffic, lalo na dito sa Metro Manila. And in fact, JICA nga po, di ba, sinabi, bilyon-bilyon po nawawala sa ating ekonomiya. Ano po yung konkretong paraan po ngayon ng Metro Manila Council na inyong pinamumunuan para po maibsan yung traffic at para bumaba rin po, syempre, pagkonsumo namin ng gasolina? Well, una sa lahat po, kasalukuyan na tayo nagpapatupad ng mga no parking sa ating mga main roads. Of course, mabuhay lanes, major thoroughfares, yan ho, bawal talaga ang pagparada sa ating mga kalye. Ang discretion na binibigay sa mga LGUs po ay yung mga inner roads, yan, pwede hong mag-assign ang mga LGUs ng parking sa mga inner roads for as long as they will not obstruct the flow of traffic. Of course, yung ating Metro Manila subway system, ito po, no, talaga, this is something that I am waiting for, and I'm sure a lot of people are waiting for it as well. Sapagkat kung mabuo na ang mga infrastructure projects nito, yung ating subway system, ang ating mga railways palabas at papasok ng Metro Manila from the provinces, ay makakatulong po ito. If you notice po, no, Pat P and Ricky, maybe a few years ago, hindi natin na-imagine na you can cross SLEX to LEX, no? Via one straight bridge. Ngayon, nagagawa na natin yan. No? Marami sa mga tumatawid from the north to the south and vice versa do not have to pass through EDSA anymore. Sila ay nakakatawid na via the Skyway. Meron din tayong NLEX Connector Road. No? So, ito po, kapag yung mga ganito infrastructure projects ay matapos na, makakatulong po yan. And again, personally, I would like to appeal to our citizens, kung kaya natin mag-carpool, mas makakatulong po yan. Sapagkat kung yung mga sasakyan na dumadaan sa kalye ay mabawasan, sapagkat nga mas marami ng sumasakay sa kada sasakyan. That means less cars on the road. That will also help us. Tapos ito hong pinapatupad natin 4-day work week ko ngayon sa mga LGUs sa Metro Manila. That means 1 day every week merong home work from home ang mga LGUs natin sa Metro Manila, and this is something that will be done also in other LGUs in the country. So, yung isang araw na work from home, that means less cars also on the road sapagkat yung mga kawani, ganun din yung mga nagtatransact sa city halls all over Metro Manila, ay medyo mababawasan sa araw na yon. Most of our cities are implementing the work from home on Fridays, but Quezon City is implementing it during Mondays. No? Dahil ang Quezon City po ay napakalaki, tamang-tama ho, nasa spread out ngayon yung araw na walang physical work sapagkat QC is very big, Lunes sila. Most other cities naman po ay Fridays. How about you, ang San Juan? Kailan yung work from home? Fridays rin po kayo? Yes, Fridays po ang San Juan. And again, I would like to clarify, when you say work from home, ito po yung mga departamento na kahit magtrabaho sila sa kanilang mga tahanan, hindi po madidisrupt yung services natin. So the objective is, we will have to select yung mga essential, vital departments na talagang hindi pwedeng magsara kahit isang araw. At sila po yung nananatiling bukas tuwing Biyernes. Pero clustered na po sila at pili lang talaga yung mga essential employees na kailangan pumasok so as not to disrupt our services. Now, the others who can work from home without any disruption, sila po yung hindi na papasok. So, yan naman po ay depende na sa tasking ng mga mayors, kung anong mga departments po ang sa tingin nilang dapat pa rin pumasok pag Biyernes. At nasubukan namin yan the other day. It was our first work from home day last Friday, at we are going to continue to monitor and evaluate the effects of this. No? Pero again, if you compute
if you have one day in a week na less ang tao na papasok, nakakatipid tayo sa kuryente, sa aircon, sa ilaw, at ganoon din siyempre sa gasolina. So, Kasi may lahat po ito ay efforts po natin, no? Sapagkat itong crisis nga nating nararanasan ngayon, una ay this is a global crisis, no? Hindi lamang ito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, ngunit sa buong mundo. So we really have to make necessary adjustments. Oo. Pero kayo, Mayor po, for San Juan, ano yung mga measures po na pinaghihigpitan mo na ngayon? Like, pinagbabawal mo na ba ngayon yung mga team building, mga Excursion, lalo na ngayon, summer na. Oo. Yung mga, di ba, yung mga meeting-meeting na may pagkain. Kayo po, ano yung mga paghihigpit po ng sinturon po ang ginagawa ng San Juan mismo? Apo, meron pong Memorandum Circular 114 na nirelease po ang Office of the President signed by Executive Secretary Ralph Recto. Basically defining and enumerating yung mga hakbang na dapat gawin po. No? So lahat po yan ay ginagawa ho natin. So for now, halimbawa yung mga benchmarking activities, mga team building activities which are allowed naman previously ay hindi ho muna pinapayagan ngayon. And in-encourage nga yung clustered events or meetings, meaning yung 2 or 3 in 1 na sa isang meeting para hindi na pabalik-balik pa yung mga tao dahil yung meeting sa umaga hiwalay pa sa meeting sa hapon. So kinakluster na siya, pinapagsama na para yung biyahe, isahan na lamang. So all of this po ay ginagawa naman ho natin. Again, there is a memorandum circular which serves as our guide for all of this at sinusunod na po ito sa ating mga Metro Manila LGUs. At yan din po sa iba't ibang LGUs sa ating bansa. Na tayo po kasi ang National President ng League of Cities of the Philippines. Kung kaya tayo rin po nakikipag-ugnayan with our fellow city mayors all over the country, 149 po kami, to ensure na lahat po ng guidance ng ating national government ay nasusunod po. Ako na may, siguro po balikan natin yung 4-day work week, ano? Kasi although magtatapos na nga po yung semester for the school year, what are your thoughts po, Mayor, on having like a 4-day school week naman po? Kasi marami rin po mga estudyante nagtatanong, ano, would it save also in costs? Well, again, this is something that we will have to discuss with the DepEd po. No? Alam niyo yung mga ganyang suggestions, tama lang naman na pakinggan at pag-usapan. At kadalasan, no, sa pakikipag-ugnayan, marami tayong nakukuhang mga magagandang pwedeng gawin. No? So, again, we are open to any discussions regarding this. It is actually a very good suggestion. I can consult Secretary Sanangara about it. And let's see. In fact, madalas nga ako natatanong, no? Ano ang pwedeng interventions din ng ng private sector? Kasi most of these interventions that we're doing are within the public sector or sa gobyerno. No? Pagdating po sa ating private sector, maaari din tayong gumawa ng ganitong mga hakbang. But we have to consult the necessary departments kung na nakakasakop po sa kanila. Kasi halimbawa ho, no, pagdating sa ating suspension ng work, sakop po ng pamahalang lungsod ang mga schools po natin. But then again, halimbawa po gumabagyo, yung pagpapauwi ng mga empleyado halimbawa, pag mabagyo na, malakas ng ulan, pagdating sa private sector ay within the discretion po ng mga employers. So, I will also consult the necessary national government agencies regarding this po. Ako masaya ako sa San Juan Pati, ha. Palbawa may naman. bagyo pa lang. Isa kami sa nangunguna Okay, na sige. alert si Mayor na mag-cancel Talaga to. Anyway, I was going to ask, talagang San Juan. Okay. Kasi may Pasig ka lagi Pero Ay, mag-flex naman ako ngayon. Pero I was going to ask Mayor Francis, ikaw ba kasama mo ba ang DTI or DOE na iikot para mag-check po, no? I mean, not you personally, but yung kagawaran po, yung City Hall, no, ng San Juan, umiikot para po mag-check sa mga gasolinahan, sa mga tindahan po, in terms of price, no, na tama po, no, hindi po sila they're not taking advantage. Yes, number one, meron po tayong Local Price Coordinating Council. Yan po ay isang council na nagmo-monitor ng mga presyo ng bilihin, no, ng mga paninda at dapat talaga ang ating mga presyo ay feeling stable. Kung ano lamang ang pinapayagan ng DTI, yun lang po. Pagdating naman po sa presyo ng gasolina, ng langis, no? Nung isang araw, in fact, nagsagawa tayo ng mga surprise inspection sa ating mga gas stations.
alam nyo, meron tayong regular na calibration ng mga fuel pumps, no, sa mga gas stations po natin. Kinakalibrate po yan at sineselyuhan. So meron hong seal yan. No? So we check kung yung seal ay broken. Because the moment the seals are broken, that means they were tampered with. At if that happens, so pwede namin i-revoke agad ang kanilang business permit. So sa aming pag-ikot naman po ng isang araw, nakita ho natin na tama naman po ang pagkakalibrate ng mga pumps ng gasolinahan. Wala naman hong nanamantala. pinunit or winasak ng mga selyo. So that means ay tama po ang pricing nito. And again, meron ho kasing range lamang ng presyo na pwede silang magtinda ng gasolina. No? So once they go beyond the allowed range, no, sila pinapayagan ng Department of Energy ho dyan. Kapag lumagpas na po sila dyan, ay pwede naming i-revoke ang kanilang business permits. They cannot operate without a business permit, thus we can close them down. Ako siguro, Mayor, siguro ihuli na lang, follow up lang po doon sa tanong ni Pat P. Handa po ba yung LGUs just in case po magkaroon talaga ng massive panic buying and kakulangan po sa mga basic essential supplies po dito sa Metro Manila? How prepared are we to tackle this challenge if ever po na magkaroon nga ng ganitong senaryo? Well, that's why as early as now, dapat talaga ang magkaroon tayo ng ayos sa komunikasyon sa ating mga mamayan. No? The moment the prices remain stable, no, kung wala namang masyadong malaking fluctuation sa presyo ng mga bilihin, masastabilize natin ang sitwasyon. So, yan po ay dapat pagtulungan talaga ng mga lokal na pamahalaan at ng DTI upang siguraduhin nga ho na walang mga magsasamantala sa sitwasyon. So, again, this is a scenario that we would not like to encounter. No? Ayaw naman natin magkaroon ng hoarding, panic buying. No? Sa ngayon, wala naman tayong reports na nakukuha pa. That's why the national government, in partnership with the local governments, really must control the situation to ensure na hindi magkaroon ng ganitong kaguluhan sapagkat yan ay bagay talaga na ayaw nating pagdaanan. No? Tandaan niyo ho ng COVID-19 naman po, no? In spite of the crisis din, hindi naman tayo umabot sa punto no, na nagkaroon ng ganyang mga panic buying talaga. No? So, as long as na-maintain po ng national government in partnership with the local government units ang maayos na presyo ng bilihin at again, yung pag-regulate niya ho ng mga paninda, ng supply, ng lahat ng basic commodities, can avoid such situations. Okay. Naku, maraming salamat po, Mayor Zamora. Talagang kailangan po talaga kalma-kalma rin tayo maski na nagkakagulo pa rin. At basta nandyan po ang local governments po, nakikinig po sa national government at na-implement no, itong kaayusan, wala po tayong dapat pag-alalahanan. Maraming salamat po sa inyong oras po, Mayor Francis Zamora. Thank you, Mayor. Yes, maraming salamat din po at tawag na po kung may katanungan. Yes, Salamat po. Mayor Francis Zamora po ng San Juan at presidente rin po ng Metro Manila Council. Oras, alas 9:32 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:32 na po at sa aming pagbabalik makakausap po natin si Ginoong Luis de Jesus. Siya po isang insurance advisor. Ayan, sa mga gustong kumuha ng life insurance o yung mga may life insurance at hindi nila alam talaga kung anong pwede pa nilang gawin. Ayan, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:35 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Luis de Jesus. Siya po isang insurance advisor. Magandang umaga po, Sir Luis, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Thank you, Pat, and thank you, Ricky, for having me here. It was an honor. No? Ay, nako. And good morning. Oh. Good morning sa mga viewers ng Net25. Okay, sige, Sir Luis, para po sa mga hindi pa masyadong kabisado po kung ano bang life insurance, baka dapat sabihin mo muna, ano ba yung life insurance at bakit importante kung sakali no, ang life insurance? Well, actually, baka maging bias kung sa akin manggagaling na pag sinabi kong importante yung life insurance kasi insurance advisor ako. But ang uses kasi talaga ng life insurance is nakadepende sa klase ng kukunin mo. Like for example, if you're a breadwinner na natatakot ka na baka mahirapan yung mga anak mo kapag nawala ka, then you might need life insurance. Or if you're a business owner na gusto mo magkaroon ng magandang succession planning yung business mo,
then you might also need life insurance. Okay. So now, let's start. No? Yan ang, kumbaga, yan yung benefit kung ikaw ay may life insurance. So dito sa mga nangangamba pa, no? Yung life insurance, nakukuha mo lang ba yan pag ikaw ay namatay? Kaya nga life di ba? Does it mean automatic ba yan when you get life insurance? Maririp lang yung benefits ng insurance policy na yan pag ikaw ay namatay? Well, depende siya sa insurance na kukuhanin mo. Like for example, yung life insurance, makukuha mo siya. Kumbaga, di ba, correct me if I'm wrong, habang mas bata ka, mas mura pa yung insurance, di ba, yung policy na kinukuha mo. So kung ikaw ay nag-umpisa pa lang magtrabaho, medyo limited rin pa syempre ang budget mo, pero gusto mo na kumuha ng insurance policy, ano yung mga, what do you suggest, what do you recommend na insurance policy ang bibilhin ng isa nag-uumpisa pa lang sa buhay? Well, magbibigay na lang ako ng example when I got my first life insurance policy. So kung medyo kapos ka pa din sa budget, I suggest opening your own savings account muna and getting a term insurance. Yun yung pinakamurang klase ng life insurance na pwede mong kuhanin na pasok sa budget. Yun nga lang, mas basic yung mga mas mura. Makukuha mo lang siya either magkasakit ka or if you pass away. Oo. Term insurance? Yes. So, ano yung term insurance? You only get the benefit pag namatay ka? Yes, or kapag tinamaan ka ng critical illness. Okay. So ano yung mga insurance policies? Kunyari, ako ay, di ba, maghuhulog ka niyan annual, di ba, ang premium. Kung sakali, kinapos na ako ng budget, for some unforeseen reason, nawalan ako ng trabaho, wala na akong kakayahan magbayad ng aking premium, anong mangyayari yon? Parang ano na lang yon, gone with the wind? Or how do I save it? Or what should I look for when I'm buying an insurance policy to make sure na in the eventuality I won't be able to pay to continue it, may makukuha pa ako? Well, discuss muna natin yung iba't ibang klase ng life insurance. Yung mga term insurance, yan kasi yung mga insurance plans na kapag hindi mo nabayaran or if you missed a payment, talagang gone with the wind na yung binayad mo. Okay. But there are also other plans like VUL, yung mga investment link and whole life insurance na meron mga cash value na sasalo sa'yo if in case nakapusin ka sa budget na hindi ka makapagbayad, then yung cash value yung sasalo dun sa dapat na premium na ibabayad mo. Okay. So, sige, take us through the process, Luis. Kung ako nga ay bibili ng insurance at sabihin natin, meron naman akong konting ay tabi, ano yung mga dapat hinahanap ko? Yung sa fine print? Okay. Pagdating kasi sa fine print, ano kasi yan kailangan talaga really specific yung fine print. Like for example, if you are looking to insure yourself with critical illness, ang hahanapin mo dyan is yung mga exclusions. So, for example, if meron kang hypertension and you wanted to get a critical illness insurance para kapag na-stroke ka, you might want to check kung excluded ba yung stroke dun sa magiging benefit mo. Kasi it depends And if you're looking to have your first policy, make sure mo din na huwag ka lang magpapasend ng quote sa insurance advisor. Make sure mo na makakapag-usap din kayo either face-to-face or online para at least ma-tailor fit niya yung life insurance based sa kailangan mo and sa situation mo. Ako naman po, sir, kasi alam naman natin na hindi naman naging kultura ng mga Pilipino, lalo na nung unang panahon, yung mag-avail ng mga insurance. So ngayon, mas nauunawaan po ng mga nakatatanda kung gaano nga kahalaga yung insurance. But this is just nowadays na lang, Paano naman po yung mga senior citizens na halimbawa gusto na mag-avail ng insurance, di ba meron po yung parang age limit lang? Wala po ba silang alternatibong paraan para halimbawa makahabol pa na makakuha po ng insurance? Kasi sila talaga yung mga nangangailangan ng insurance, kumbaga. Yeah. And actually, Ricky, I get this question a lot. And masakit man sabihin, napakalimitado na ng mga options ng mga senior citizens, especially if you're a senior citizen looking to insure yourself with a critical illness. Kasi karamihan sa mga plans na may critical illness benefit, usually hindi na sila available for seniors age 70 and above. And if there are still available life insurance or critical illness insurance, mahal na yung coverage. So, ang alternative na lang talaga, if hindi na sila insurable or hindi na sila pwede doon sa critical illness insurance, they can opt for
life insurance yung makukuha ng family nila if in case they pass away. And actually, there are plans na guaranteed ang insurability. Ibig sabihin, regardless of your current health status, may insure ka pa din. Yun nga lang, wala na siyang critical illness. So, kumbaga more death benefit na lang siya. Okay. Pero alam mo, Luis, correct me if I'm wrong, may mga insurance policies na, kumbaga, you get critical illness plus merong rin kang death benefit. Di ba may parang ganyan? Parang 2-in-1. Pwede kang magkasakit, tapos babayaran ng insurance company, tapos kung mamamatay ka, meron rin makukuha. Di ba? Parang may ganon, 2-in-1. Yes, meron ganon. Oo. Mr. Oo. Yeah. What do you know personally? What do you think is the most kumbaga most comprehensive? What kind of na isang policy lang na kumbaga pwede ang medical na doon, pwede na rin may life insurance. Yun ba yung mas effective kesa sa you get two separate insurance policies, isa life insurance na kailangan kang mamatay para kumuha, tapos isa medical insurance na pag ikaw ay may sakit, magkasakit, may sasagot. Mas mabuti ba dalawang separate na insurance policies or iisa na lang, 2-in-1? Well, maganda talaga separate. Like, kasi there are plans na critical illness plans na mababawasan yung death benefit mo kapag nag-claim ka na for critical illness. So, if you can separate them, if pasok naman sa budget mo, then mas okay yung dalawa. If medyo kapos ka sa budget, actually there are 3-in-1 plans. Merong investment, merong critical illness, and merong death benefit. But, kumbaga, if financially capable, mas okay yung separate talaga. Okay. Siguro po ako naman, sir, dahil marami pa rin po mga Pinoy nga na medyo alanganin pang kumuha ng insurance. Marami pa rin hindi naniniwala, Patpi, di ba? So, paano po yung advice niyo naman para sa mga Pilipino na they can still, who are still qualified to avail of life insurance? Well, actually, Ricky, I can't blame those people thinking na scam yung insurance kasi in a moment, kumbaga in their lifetime, maybe a relative or their friend na kumuha na insurance tas hindi naka-claim. So, kumbaga yun yung nabuong kumbaga mindset sa kanila na scam yung insurance. But what I can assure yung mga taong kukuha ng life insurance is there are laws to protect people who are insured. And more often than not, upon reading din sa mga Supreme Court rulings and sa mga batas pang insurance, protektado yung mga insured and mas pinapaboran ng batas yung mga insured over some insurance companies. No? And if you're looking to have a life insurance and let's say insurable ka pa, you can start small as long as masustain mo siya. Kasi ang dami ko din natatanggap na messages na, sir, paano yung insurance ko? Hindi ko na naituloy kasi masyadong mabigat sa budget. Correct. So for me, mas okay pa rin talaga na you start small, you start within your means, and ang importante dito, matapos mo yung payment period para at least protected ka pa din. Oo. So, Luis, ano dapat ang hanapin namin sa isang insurance company na para alam namin na regardless of whether matapos namin yan, when the time comes, makukuha namin yung kaukalan na benepisyo na hindi naman kami mahihirapan maghabol or kunyari na pag-usapan 1 million yon ang ito turnover lang kalahating milyon, 'di ba? Na you get what you pay for. Well, number one talaga, ang kailangan mong mahanap is yung tamang insurance advisor. No? Na dapat tama yung maibigay niyang life insurance sa'yo, your recommendation. And number two, wala kasi makakapag-predict din na kung yung insurance company might survive 50, 100 years from now. Naku. But let me just say this. There are a lot of insurance companies who are more than 100 years already in the Philippines, and that can be an indicator, a good indicator that they will survive 50 years or 100 years from now.
So dapat hahanapin mo yung mga mga antique na, yung mga matatanda na talaga para kumbaga stable na, no? At wala na Yes. silang at wala na silang kailangan, well, Wala na kailangang patunayan, Oo, 'di ba? Meron na silang track record Yun, kumbaga. oo. Yes. So, anything else that you want to share, Luis, with us? Those who are first-timers who are looking at investing, is this an investment? Would you clarify it as an investment? Well, I wouldn't clarify it as an investment, kasi one of the most common misconceptions that people have when it comes to life insurance is they can withdraw it anytime. And they think that an insurance is actually a savings account. And that is not the case, no? And I don't blame those people kasi some agents, di ba, are actually misrepresenting insurance as an investment. Sinisilaw sila dun sa investment returns, etc. What I classify insurance is discounted peso. So ibig sabihin your family will receive 100 pesos if you only pay 1 peso. So kumbaga 1:10 ratio siya. Ibig sabihin you will pay 1 peso for 10 pesos kapag namatay ka. So discounted peso siya for me, no? And if you are looking to start insurance, you can start within your means, no? And make sure na yung advisor mo is also trusted. It explains the pros and cons of the insurance that you will be getting para at least hindi ka magsisi sa huli. Okay, sige. Maraming salamat, Luis. At sana nga, no, may mag-iba na yung mindset ng Pilipino. Tingnan nila talaga ang life insurance as a tool to help a family member na sakaling ang may mangyari sa iyo, pag namatay ka, mayroon sila matatanggap para at least maski na papano ay hindi naman sila biglang nawalan, no? Lalo na pag ikaw ay padre de pamilya or ikaw yung breadwinner. Tsaka diba sabi mo nga kanina, diba, usually yung benefits na nakuha from life insurance, it will just cover yung pagkamatay. Death benefits diba? mo, di ba? Tama yun, di ba, Luis? Yung pag ikaw ay namatay, tapos yung insurance mo, kunyari, makakuha ka ng 1 million, pangbayad lang yun sa punerarya, or pangbayad sa ospital, o pangbayad sa mga real estate tax, di ba? Para hindi karagdagang pabigat para sa pamilya mo. Yes, correct. So magastos din po mamatay. Correct, kaya nga Oo. Yeah, and there are also some taxes upon death, like estate tax, na kailangan din ma-settle with life insurance. Kaya I also recommend na computing kung magkano talaga yung life insurance na kailangan mo. Kasi you don't want to under-insure yourself na kukulangin pa yung life insurance mo when you pass away. Diba? So maganda talaga may computation din. Okay, sige. Maraming salamat, Luis. At thank you very much for your tips. Sa ulitin. Thank you, sir. Ayan po si Sir Luis It's my pleasure. Jesus. Bye-bye. Ayan. Luis De Jesus, ang ating insurance advisor. At ang oras, alas 9:50 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Gale. Ito naman, nag-viral din po ito dahil nabili na po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang bahay sa Wilhelmsfeld, Germany, kung saan tinapos si Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere, ang kanyang unang nobela na naglantad ng korupsyon sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Espanya. Nagkataon pang papalapit na ang 104 anibersaryo ng naturang nobela sa March 21. Ito naman ang unang pagkakataong mapapasa kamay ng mga Pilipino ang makasaysayang bahay. Binili po ni Leviste ang naturang bahay gamit ang kanyang pribadong pondo. Nakatayo ang bahay sa number 7 Jose Rizal Strasse sa Wilhelmsfeld. Pinangalanan na pamahalang bayan ng Wilhelmsfeld ang kalsada kay Rizal bilang pagkilala sa pandaigdigang kahalagahan ng Pilipino bayani. Akala mo pati, pati sa Germany pa Kaya Jose nga Rizal. Oo. Inanunsyo ni Leviste na plano niya itong gawing museo para parangalan si Rizal. Dumating si Rizal sa Heidelberg noong tagsibol ng 1886 para mag-aral sa pinaka-advanced na klinika ng ophthalmology sa Europa noon sa layuning mailigtas ang lumalabong paningin ng kanyang ama. Ina. Ina. Ikaw, kailangan mo patingin ng mata. Kailangan ko mag-Iberry.
Okay. Umupa siya ng silid sa bahay ng pastor na si Carl Ulfer na isang maliit na bayan na agrikultural sa labas ng universidad para makatipid sa kanyang limitado baon. Pero in fairness kung nakapag-aral siya doon, ibig sabihin may kaya talaga May kaya si naman Jose Rizal, talaga diba? si Jose Rizal. Oo. Di ba? Ang laki-laki ng bahay. Iyayamanin. Nga niya sa, sa Oo. Laguna. Kaya huwag nila mamaliti ng mga Pilipino. Oo. Doon po niya natuklasan ang filosofiya at panulaang Aleman habang nag-aaral siya kasama ang pastor tuwing umaga. Sa gabi naman, niya sinulat ang Noli sa isang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Si Ulmer ay ang naging habang buhay na kaibigan ni Rizal. Wow. Di naman. I wonder how much he bought it for. Di Diba? ba? Euro yan. Ako, Euro. Oo. Di- Beke naman. Oo, ako. Di, pero sabi nga niya, di ba, parang i-donate nga niya, yung gagawing museum, di ba? Oo. Pero paano kaya, no? Magandang, Maganda naman yan. magandang bisitahin yan. Bisitahin natin. Oo, sa Aleman, sa Germany. Ang dami na natin gusto bisitahin, Pati. Wala Oo naman nga, natutuloy. Wala naman tayong budget. Si RV. Kawena, good morning po ulit sa ating finance si department. Kawena. Yan. Okay, ito naman sa ibang balita. Pabibilisin ng Association of Southeast Asian Nations, o ASEAN, ang pagpapatupad ng energy sharing mechanism na magbibigay daan para masuportahan ng mga miyembro nito ang pangangailangan sa langis at petrolyo ng bawat isa tuwing may pagkakambala sa supply. Inanunsyo po ni Trade Undersecretary Alan Jepti nitong Biyernes noong March 13 na nagkasundo na po ang ASEAN Economic Ministers na madaliin ang pagkumpleto sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA bago pa ang ASEAN Summit sa Mayo. Sa ilalim po ng APSA, maaring dumulog sa Secretariat ng ASEAN Council on Petroleum ang miyembro nito kapag nakaranas ito ng critical shortage sa supply nito ng petrolyo. Nangyayari po ang critical shortage kapag nakaranas ang isang bansa ng 10% na kakulangan sa normal domestic requirement nito sa loob po ng magkakasunod na 30 araw o higit pa. Sa ilalim po ng Coordinated Emergency Response Measure ng APSA, lahat ng miyembrong bansa ay magbibigay ng petrolyo sa nagigipit na bansa katumbas ng 10% ng normal domestic requirement. Nauna na pong tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na stock na langis ang bansa at sapat anya ito sa 50 hanggang 60 araw. Inanunsyo rin po ni US President Donald Trump na hindi pa siya handang makipagsunod para sa pagtatapos ng giyera sa Iran. Naniniwala po si Donald Trump na nais nang makipagnegosasyon ng Tehran pero naninindigan ang Pangulo ng Estados Unidos na magpapatuloy ang pakikipaglaban ng Amerika para sa mas katanggap-tanggap na detalye para sa kasunduan. Sinabi rin po ni Donald Trump na maaari ring bombahin ng Amerika ang mga rockets sa Kharg Island na oil hub ng Iran. Iraq. Ng Iraq. Ako naman ang naano, di ba? Alam ba, hindi natin kasalanan, parang yung prompter yata Oo na nga, parang, nag-glitch. okay. Nagbanta naman po ang Iran na atakihin nito ang mga regional oil facility na may connection po sa mga kumpanya ng langis sa Amerika. Nanawagan naman po si Donald Trump sa iba pang mga bansa na tumulong sa pagprotekta sa supply ng langis ng mundo na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sabi niya, send your warships. Oo nga, di ba? Nananatiling harangan po ang Strait of Hormuz dahil po sa banta ng mga pag-atake ng Iran sa mga barkong dumadaan doon. Sinabi naman ng Iran na hindi naman daw nila aatakihin yung mga hindi barko ng Iran at Israel. Pero natatakot pa rin, di ba? Kasi meron pa ata silang binomba O tapos ngayon, sabi nga ni Donald Trump, help us, send your warships over there para at least makapag-escort sila yung mga barko na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz ay makadaan. Ito naman, nagpalabas naman yung Iran. Sabi nila, pag hindi pa daw tumigil si Donald Trump, aatakihin nila yung mga negosyo daw ni Donald Trump. Nako. Kaya talagang parang walang katapusan na, Pati. Yes. No? Pang-ilan na to? Pangatlong linggo na. Ay, Parang hindi pa matutuloy yung pa. 5 weeks. Yung 4 to 6 weeks, di ba? 4 to 6 weeks nga niya. Okay. Anyway, ito po, balitang pulis po tayo. Patay ang isang retiradong pulis at dating close-in security escort ni Manila Mayor Isko Moreno matapos siyang pagpabarilin sa Tondo, Maynila. Nangyari ang insidente kahapon na madaling araw. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima na sakay ng kanyang motorsiklo at papasok sa isang kalsada sa Barangay 134 Balut, Tondo nang sundan siya ng 2 lalaki na kasakay din ng motorsiklo. Pumarada ang 2 lalaki at kaagad na tinutukan ng baril ang biktima.
Sinubukan pa umanong manlaban ng biktima pero 2 beses siyang binaril ng mga salarin. Makikita rin po sa footage na tila may kinuha ang 2 mula sa biktima. Ayon sa mga nakasaksi, alahas ng biktima ang kinuha ng mga salarin. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Iniimbestigahan pa ang insidente at inaalam ang pagkakakinanlan ng mga salarin. At para sa ating showbiz pasilip, Ding Dong Dantes, sinusuportahan ang bagong mental health program para sa mga artista. Pinangunahan po ng award-winning actor at producer na si Ding Dong Dantes ang isang bagong inisyatiba na naglalayong palakasin ang mental health support para sa mga artista sa Philippine entertainment industry. Bilang chairman po ng Actor League of Philippine Actors, pinangunahan po ni Ding Dong Dantes ang paglagda ng partnership ng grupo sa mental wellness platform na Mind Nation. Layunin po ng kanilang kolaborasyon na matiyak na may tuloy-tuloy at confidential na access ang mga artista sa mga professional na serbisyo para sa mental health. Sa ilalim po ng programang ito, magkakaroon po ng 24/7 teletherapy ang mga miyembro ng aktor kasama po ang mga lisensyadong mental health professionals. Meron din silang access sa crisis support, mental health assessments at mga educational sessions tungkol sa emotional well-being. Magkakaroon din po ng workshops at preventive tools upang matulungan ang mga artista na mapangasiwaan ang stress at mapanatili ang balanse sa kabila po ng kanilang abalang trabaho. Ayon po kay Ding Dong Dantes, mahalagang hakbang ang partnership na ito upang mabigyan ng mas bukas na usapan ang mental health sa industriya. Anya, matagal na pong tahimik, ngunit seryosong usapin ang mental health sa komunidad ng mga artista, kaya't nais nilang mailabas sa mas bukas na diskusyon ang isyu ito upang maging mas matatag ang mga aktor, hindi lamang bilang performers, kundi bilang mga individual na may dignidad at kumpiyansa bilang mga Pilipinong artista. O, di ba? Maganda yan. Kasi nga, like si Claudine, di ba siya mismo nagsabi, may eating disorder siya. So that's a mental Mental health. issue, di ba? Yung kanyang anorexia nervosa. So I'm sure marami pa dyan who are going through, hindi lang natin alam. Kasi syempre, pagharap mo sa camera, smile ka ng smile. Di ba? Pero hindi nila alam na mayroong pinagdadaanan or may sakit or whatever. At ang oras, alas 9:59 na po ng umaga. Ito po ang ating question of the day. Ang sambayanan pinusuan natin. Sa inaasahang taas singil po sa tubig, anong inyong gagawin para makatipid po sa konsumo nito? Basahin po natin ang mga comments mula po sa Facebook. Sabi ni Jetro Japet, kung kaya po na once a week ang paglalaba at humanity. Ano at humanity? Ano yun? At anong humanity? At humanity ng planggana. Planggana sa paghuhugas ng plato para yung tubig na pinagamitan pwedeng i-recycle gaya ng pandilig sa halaman at iba pa. Ano kay humanity, no? Baka nagkamali. Baka gumamit ng planggana? Paglalaba Kaya at... kung once ang paglalaba at gumamit ng planggana. Sige. Baka yun yun. Oo, gumamit. Oo. Ito naman po mula kay Bebe Damulag. Bebe Damulag? Bebe na pulag. Oo, sabi niya. Deep well with dedicated solar. Alam mo bakit solar? Manual igib. Pag may araw, pag wala, na di na rin nag-iigib. Since birth, zero bill sa kuryente at tubig. Aba. Wow, Okay. zero bill siya. Sa amin naman po ni Angelito Leong, para makatipid, dapat palagi po ang water interruption tulad sa Las Piñas, Muntinlupa at Taranaque. Para Aray sarcastic ko po siya, naman. no? Oo, aray ko naman. Para laging daw may water, parang wala kang choice. Wala. Okay. At ayun naman po kay Alice Andal, huwag maligo araw-araw, wisik-wisik lang. Mabuti kung malinis pa ang mga ilog, marumi na ngayon. Kaya nga, basta sabi nga ni Patrick T, di ba, isarado nyo lahat ng mga gripo ninyo, tapos tignan nyo lang yung water meter ninyo. Kung gumagalaw pa rin yan, ibig sabihin may tulo. Pag hindi gumalaw, ibig sabihin okay kayo. Okay. Pero yun na nga, kayo, bahala na kayo kung anong mga paraan para magtipid. Bago kami magpaalam, happy birthday po kay Claren Pacris ng Sanchez Mira, Cagayan, at happy birthday rin po kay Early Anday ng Manama, Bahrain. Bahrain. Siyempre po, dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang pagharap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin nyo, tawanan nyo mga problema, mag-food trip po, gumala at gumawa po ng mga sasayang alaala. At syempre po, magtipid pa rin po tayo sa sa ating paggamit po ng produkto petrolyo at sundan pa rin natin yan ng panalangin.
Okay, magkita-kita ulit tayo bukas dito sa... Sa Kayo! Oh. Dapat ako lang. Dapat duet tayo. Okay! See you tomorrow! Susunod ka na umaga, girls! At alas 12 po yung medyo ng gabi, mata ng Agla International, dito lamang sa Net 25. Happy Monday! Monday! See you tomorrow!